Isang pinagparang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 26, 2024. Ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series na tatalakayin natin para sa isang buong linggo. So, bago natin simulan yung series na tatalakayin natin yung araw, is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para sa mga bago lang na nanonood at nakikinig ng ating devotion. So, yung naging series namin last time is My Full Family for Christ. So, meron niya isang sinabi ang Diyos na nakasado sa Bible niya na kayong mga magulang, turuan niyo ang inyong mga anak. Kumbaga, yung mga magulang natin is meron silang mission na dapat gampanan na which is nga yung disciple, yung kanilang mga anak. Pero sa sitwasyon natin ngayon is kung yung anak pala is meron pang sapat na kaalamanan at tungkol sa salita ng Diyos, ikumpara natin sa mga magulang is pwedeng yung anak yung mag-disciple sa kanyang magulang. Kung meron namang itong sapat na kaalamanan. So, hindi naman sinabi na pag yung magulang mo is walang masyadong alam, is di ka na mag-disciple. Pwede rin tayong mga anak. So, yung series na tayo natin yung araw is Essential of the Historic Faith. So, ano nga ba or gaano nga ba kahalaga yung malaman natin or matutunan natin yung history na ano nga ba yung history nung nakasaado sa ating Biblia simula nung pinanganak ang Panginoon, yung mga disciple niya, yung mga propeta, yung mga dumating yung mga father, yung mga ano nga ba yung mga nangyayari na ngayon simula hanggang ngayon. So, ayun, kailangan natin malaman yun. Pagtaalan yung ating Biblia dahil nga doon nakasaad lahat-lahat. So, yung Bible verse na lakay natin yung araw is 2 Timothy chapter 3:16. So, sabi dito, all scripture is God, breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in the righteousness. So, yung mga nakasaad niya sa ating Biblia is tinuturuan tayo or kumbaga tinitrain tayo, tinuturuan tayo ng tama at ginagawa nga tayong karapat-dapat na magsalita. Kaya ngayon, di ba? Dahil nga sa pag-aaral natin ng Word of God is nagiging isa tayong pwede tayo matawag na righteousness na i-discuss yung mga salita niya. Dahil hindi tayo nag-iimbento ng ano-ano. Nagsasabi lang naman tayo kung ano nga ba yung nakasado sa kanyang Biblia. So, para lumako yung ating talakayan, tayo dumako sa unang nating katuruan. The doctrine of origin of the Bible. So, sa unang katuruan, the Bible is not an ordinary literature. Yung Bible, hindi naman yan yung parang may author lang na kwento-kwento na yan na may once upon a time, mga ganun. Hindi yan yung parang ano yan eh. Kumbaga sa totoong buhay, totoo nung history na ano nga ba yung napaka-importanting buhay ng ating Panginoon. Nakasaan dyan, paano namuhay, paano niya tayo niligtas, paano siya nagturo. Napaka-holy niya, iba yung dating ng Bible na yun kasi hindi yan basta-basta. So, number 2, the Bible is God's revelation to us. So, ayun revelation to us. Yung kanyang literature o yung sa Bible niya na sa bawagitan nun is nalaman natin kung ano nga ba yung naging buhay nila. Paano tayo niligtas at kung sino sila. Kung wala yung baka naging mangmang tayo ngayon. Baka tayo ay gumagawa lagi ng kasalanan at mali sa ating kapwa. Number 3, the Bible is sufficient to meet our needs. So, kaya nga lang sinasabi ng karamihan na pag nagbasa ka ng Bible is malalaman mo kung ano nga ba yung kailangan mo. Hindi na, parang ano yun eh, yung Bible is ginawa para maging manual of life natin. Kung yung sa mga binibili nga natin appliances, di ba may mga manual yan kung paano gamitin, kung ano nga ba yung mali na dapat natin hindi gawin, iwasan. Yung Bible is naging manual of life natin yan. So, sa ating application, use the Bible to interpret reality. So, yung Bible is yung nagparang sasad sa atin. Gawin na natin to, basahin natin to para malaman ba natin kung tama ba yung ginagawa natin sa panahon niya. Number 2, interpret scripture with scripture. So, yung nakasaad sa Bible, interpret natin kung makikita nung ano nga ba yung kalaman natin ngayon sa panahon niya. And sa last, study the Bible and be nourished daily. So, sa araw-araw is i-disciple natin sarili natin. Aralin natin yung salita ng Diyos. So, yun lang po para sa araw ito na may meron tayo sa pakinig at panonood. God bless you.